Hello po mga kababayan. So tuluyan na po na nagkabutas yung possible AI generated and fake news na video po ni dating ako Bicol representative sa Lico. Ito'y matapos po na ilabas ng Billionaire News channel yung kanilang masusing investigative report. At dito po napatunayan na walang kinalaman ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Martin Romualdez sa mga peking kwento at AI-generated clips ng dating congressman. So lumalabas po na yung kanyang aligasyon ay talagang fabricated, misleading siya at walang katotohanan po. Pag tinignan mo, talagang kaduda-duda po. Magkaiba yung unang series ng video. Ibang yung mukha sa pangalawang series ng video niya po. Maraming nakapansin eh. Una po yung sasakyan sa litrato. Yung model, yung MC20 Maserati. Na-check po yung kailang binili po. Lumalabas mga kababayan sa research ng Billionaire News. Binili ito at pinangalan noong December 18, 2024. Yung seller niya po, Socalo Trading. Seller Socalo Trading. Ang may-ari, Federico Jr. Guillem Datoon. Ang halaga nito, 20 million pesos. Brand new siya, yung status, imported. Walang record po na naibenta o nagamit o nailabas bago ang official date ng pagbili. You see, brand new yung unit po. Walang prior owner. Nabili lang noong December 18. Wala pang physical transfer bago pa yung pitsang yun mga kababayan. Kaya, imposibleng lumabas yung mga photos. Imposibleng lumabas yung sasakyan sa mga photos po ni dating Congressman Saldico noong November 29. Tama? Kasi paano lalabas yung sasakyan na November 29? Nabili lang December 18. Walang prior owner before December 18. Madaling sabi, pinicturan lang mo. Di ba? Booking yung pinagtayong kwento. Yun, mga kababayan, talagang lalabas ang katotohanan. May timeline mismatch mga kababayan, madaling sabi. Kasi sa claim po ni Saldico, may litrato na siyang November 29, 2024, kung saan nag-deliver siya ng mali-malitang pera, di ba? Sa isang bahay. At nakaparada doon ang MC20 Maserati na sinakyan. Ngayon, base naman po mga kababayan sa iba pang litrato na may pitsang May 1 at 14, 2024, June 3 and 14, 14. Yan at saka 27, 2024, July 15, 16, at 27 naman 2024, August 18 at 16, 2024, September 16, 2024, October 2, 2024, November 15, 2024, at December 14, 2024. Palagi po mga kababayan na hagit sa background yung sasakyan na sinabing pinaglagyan ng mali-palitang basura. Di ba? Ngayon, ang problema mga kababayan, ang sasakyan, yung Maserati, ay documented po na brand new purchase ng Socalo Trading noong December 18, 2024 pa lang. So, paano nangyari yun? Nakargahan, hindi pa man na-purchase. Di ba inconsistent po? May mismatch sa pizza ng paggamit ng brand new na sasakyan sa pizza ng acquisition. So ang ibig sabihin nito po mga kababayan, 4 days before the purchase at pati na rin mahigit 7 buwan before itong mabili yung sasakyan, lumalabas na nasa parehong lugar na raw ang isang brand new unit nito na hindi pa man dapat umiiral sa Pilipinas. So paano naman nangyari yon, di ba? Logically impossible po. Kita ninyo?
So malinaw po, tahi-tahi yung kwento. Kasi kung brand new at first release siya noong December 18 pa lang, 2024, hindi dapat ito makikita sa litrato. Mula buwan ng Mayo hanggang early December 2024, tama ba? So ang consistent appearance mga kababayan nitong sasakyan sa mga larawan, bago pa man ito opisyal na dumating, ito'y malinaw po na indikasyon na talagang may mali sa kwento. Mali yung pizza na nasa larawan base doon sa kwento ni dating Congressman Saldico. What? Nahuli po yung kasinungalingan. Nakita ninyo ba? Tapos yun ang gustong paniwalaan ng mga DDS na gustong iupo si Sara sa pagkapangulo. Sabi ko sa inyo, mahilig sila maniwala sa kasinungalingan basta maiupo lang si Sara. Kahit anong kwento, papaniwalaan nila. So, ulitin natin ang documented reality. Natanggap po ng Sukali Trading ang brand yung sasakyan na Maserati. December 18, 2024. Paano nagamit yun ni Saldico na mag-deliver ng limpak-limpak na salapi, mali-mali ng basura sa panahon before yun na mapili. Di ba ba? Paano magamit niya yun? Kasi since brand yung na nabili, brand yung binili ang sasakyan noong December 18, 2024, hindi man po pwedeng nandun yung sasakyan sa isang residential area bago pa ito bili ng supplier at i-release. Nagets ninyo po? Walang documents kasi po na nagpapakita showing prior use. Hindi man po ito pre-owned. Hindi man po ito test unit. Hindi man po ito demo car. Ito po kasi ay brand new base sa mga dokumento. Malinaw po? Kaya imposibleng dumitaw ang isang brand new import car sa bahay po before itong binili. Tama? Para lang po itong may picture ka ng bagong refrigerator sa bahay mo noong November. Binili mo lang naman ito noong December. So, hindi pwedeng mangyari. Di ba? Kaya talagang malinaw. May mali sa kwento. So, pwede tayo mag-conclude na it's either manipulated po yung video o yung litrato. Di ba po? Talagang mali yung naging narrative po ni Saldico. Kasi halata naman po na may nagbigay lang siguro sa kanya ng script para basahin. Hoping na magagatungan po yung ating mga mamamayang Filipino para sa plano nilang destabilization. Di ba? Ngayon, base sa investigation, pinamitan po ng investigative journalism ng Billionaire News. Nag-location check sila. Ang address ng Sukali na may-ari po ng sasakyan ay front row building. Front row building, I mean. Hindi po hindi siya bahay. Ang owner po ng front row, si Sam Bersosa, na ang posisyon mga kababayan, president daw ng Modena Motors Incorporated. Ayan owner ng front row, Sam Bersosa, ang posisyon niya president ng Modena Motors Incorporated, sole Maserati distributor siya dito sa ating bansa. Ang galing ng research ng Billionaire News Channel. So with this mga kababayan, talagang marami pang dapat malaman ng ating mga kababayang Filipino. At hindi dapat nagtatapos basta lang mananiniwala sa kwento ng isang tao tulad po ni Saldi, ayaw man umuwi para ma-cross-examine kung totoo ang kanyang mga kwento. Di ba ba? Tama yung sabi ng mga legal experts. Yung mga kwento sa video ni Saldi ko, walang legal weight po. Kasi po, kung titingnan natin, susuriin nating maigi, hindi po nagtutugma ang address ng kwento niya. Pati yung context ng mga pahayag ng dating congressman. So, lalong lumilinaw mga kababayan na yung narrative niya po lumalabas sa pinilit lamang na gumawa ng drama gamit ang maling pizza, maling location at posibleng AI generated po na video.
So makikita natin dito, kapag tinagalo po ang AI-generated videos at mga misleading na claims, lumalabas ang totoong kwento. Talagang nagsisinungaling po yung dating congressman. E ngayong appeal natin kay Kabayang Nasaldi, I think ill-advise po kayo. Huwag kayong susugal sa maling kampo, di ba? Makinig ka doon sa advice ng mga taga-CBCP. Sabi nga natin, dati ka man sano, dati kang seminarista, bakit hindi mo pakinggan yung advice ng mga bishops na umuwi ka na lang at makipag-cooperate sa investigasyon ng gobyerno. So makikita natin dito mga kababayan, lumalabas dahil sa nabuking na mga facts sa series ng videos na pinalabas po ni Saldico, lalong lumilinaw po na walang kasalanan po si PBBM. Tulad ng kiniklaim, pati si Martin Romualdez, tulad ng kiniklaim po doon sa mga series of videos na pinalabas ni Saldico. Walang pananagutan yung ating Pangulo at si Martin. Timeline, dokumento, at aktual na transaksyon ang nagpapakita ng katotohanan. At doon mga kababayan sa pag-imbestiga ng Billionaire News Channel, dahil mismatch, lumalabas talagang tahi-tahi yung kwento doon sa video yung pinalabas po ni Saldico. So, lahat yun kasinungalingan mga kababayan. Hindi magtugma yung mga pizza ng release ng sasakyan sa aktual na paggamit. Diba? Nabuking ko. Sabi sa Bible, napakalinaw, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ganon po yun. Kaya ang panawagan natin kay Kabayang Saldi, magsabi ka na lang ng totoo, and the truth shall set you free. Kasi pag naggumawa ka ng tay-tayong kwento, mabubuking at mabubuking yan. Di ba? Lalabas at lalabas yung totoo sa tamang panahon. Ito na nga po, lumabas sa tamang panahon ang katotohanan mga kababayan. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po.